Magandang hapon po sa inyong lahat. Magsilod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagbunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay araw ng Miyerkules, sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ikatlong araw ng ating Triduum Mass. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Randy Arca, OHF. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagdiriwang din ng espesyal na kapistahan po ng kamahal-mahalang ina o nanay po ni San Agustin, si Santa Monica. Kaya naman ito ay isang sinatawag nating double feast days, no? Today and tomorrow. Kaya naman tayo ay talagang pinagpala ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, halina't maghanda ng ating sarili at aminin ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang mag-imyas sa pagluha ni Santa Monica ay tinubun mo ng pagbubunsod ng magbagong buhay si Agustin, anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at manapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Maligaya ang asawa ng butihing may bahay. Mag-iibayo ang bilang ng kanyang mga araw. Kasiyahan ng lalaki ang babaeng sadyang tapat. Kaya't siya'y mapayapang mabubuhay hanggang wakas. Ang isang mabuting may bahay ang pinakamahalagang kaloob na itinalaga ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sa kasaganaan o sa kasalatan, may galak sa kanilang puso. At anuman ang mangyari, may ngiti sa mga labi. Kaaliwan ng lalaki ang mabait na may bahay. Sa alindog ng babae, sisigla ang kanyang buhay. Ang tahimik na may bahay ay isang biyaya ng Panginoon. Mahinahon niyang asal ay di mababayaran ng salapi. Ang may bahay na mahinhin, kagandahay walang upas. Kalinisay mas mainam kaysa mamahaling hiyas. Ang mabait na may bahay ay liwanag ng tahanan. Parang araw na sumisikat sa rurok ng kalangitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alaga. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganon. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinahangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambin. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita.
at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang dakilang propeta. Nilingan ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang matiwasay at mapagpalang hapon po ang hatid sa atin ng Panginoon. Good afternoon. Maligayang kapistahan po sa ating lahat para po sa ina ni San Agustin, si Santa Monica. Sino po ba sa atin ang matiising? Sa bahay po natin, sino ba una ang nagiging matiising? Ang nanay o tatay? Ba, puro babae kasi, no? Eh mga tatay, matiising po ba kayo? Ano po? Nanay din ang sumagot. Mga kapatid, ang ating pong pagdiriwan po ngayon, na kapistahan ni Santa Monica, ay nagkataong sa una ay hindi naman po sila magkasunod, pero ginawa po ng ating simbahan na pagsunurin po ang kanilang kapistahan sapagkat napakaganda po or hindi po malilimutan ang gawa ni Santa Monica sa kanyang anak na si San Agustin. Natatandaan po ba ninyo ang ginawa ni Santa Monica sa kanyang anak na si San Agustin? Siya po ay nagtiis sa kanyang anak na si San Agustin at sa kanyang asawa na pagano. Noong panahon niyon, talagang inalalayan ni Santa Monica ang kanyang buong pamilya. Sapagkat totoo naman sa isang pamilya, tulad ng mayroon tayo, lahat po ng mga miyembro ng pamilya ay may pagkakaiba-iba. No? Merong madaling mapakisamahan or masabihan o mapayuhan, meron din pong matitigas ang ulo. Tama po ba? Parang may natatandaan na po kayo kung sino, ano? Mga kapatid, ang ating simbahan ay nagagalak na itanyag ang pangalan ni Santa Monica para po sa lahat po ng mga kababaihan na siyang nagiging saligan o ilaw ng kanilang pamilya. Ibig sabihin, no, kayo pong lahat ng mga ina o mga babae pong talagang kayo po ay nagtataguyod ng inyong pamilya at kayo po ay nakikipagtulungan, okay, na mapaayos po ang inyong pamilya, ay talaga namang binibigyan po ng dangal. At narinig natin sa unang pagbasa mula, no, sa aklat kay Sirach, no, na ang babae ay binigyan po ng magagandang mga adjective. At ang pinakamaraming adjective na narinig natin sa unang pagbasa ay ano po, kung matatandaan ninyo? Mabait na kababaihan, mabait na kabiyak, mabait na nagtataguyod ng pamilya. Ibig sabihin, ang tunay na kababaihan tulad po ninyo ay itinuturing na mahalaga sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Kasama ang inyong kabaitan. Mababait po ba tayo, mga nanay? Sino po di yung mababait na nanay? Yung iba medyo, teka lang. Mga kapatid, ito'y paanyaya, no, sa ating lahat, kalalakihan o kababaihan. Tayong lahat ay may responsibilidad. No, nadalhin natin sa maayos ang ating pamilya. Makipagtulungan sa inyong kabiyak. Tayo'y magpasako na merong boses at meron po tayo pakikipagkasundo paano patakbuhin ang ating pamilya. Hindi po pwede, sorry for the word, na tayo lang ang lumamang dahil tayo ang kailangang intindihin. Kung hindi, bilang babae, hindi ka nagtitiis, kundi nakikipagtulungan.
Kaya naman sa mga kalalakihan na narito, kayo man ay may ina at kayo ay may asawa na, sana ay intindihin ninyo at pakipagtulungan din kayo sa inyong mga asawa. Pwede po ba yun? Pinapakita po sa atin ng ating tema, ng ating mga pagbasa at pagdiriwang sa kapistahan ni Santa Monica na mahalaga ang bawat isa sa pamilya. Amen? Kung walang pakikipagtulungan at pagiging humble, no? Yung nakikinig, hindi po masusolusyonan ang lahat sa pamilya. Wala pong katiwasayan. Alam po ninyo yun, 100%. Amen? Kaya naman, mga kapatid, tulad ni Santa Monica, na niyakap ang katotohanan ng kanyang pagiging ina, hindi niya iniwan na kung iiwan niya at pababayaan niya ang kanyang asawang lalaking pagano at ang kanyang anak na si San Agustin, walang mangyayari. At totoo ito sa ating pamilya, even sa aking nanay. Nanay ang laging pwedeng magtiis muna ng kanyang sariling pangarap para ang kanyang mga anak, no, ay ikanyang igagapang. At tunay nga, si Santa Monica, nagpakatotoo siya sa kanyang debosyon sa buhay pananampalataya. At anong kanyang ginawa para ang lahat, no, ay magbago? Siya ay patuloy at patuloy at patuloy na nanalangin para sa kanyang pamilya. Kaya naman mga kapatid, kung tayo rin po sa ating pamilya ay talagang bang nahihirapan na tayong dalhin at masolusyonan ng lahat, may isa pong paraan. Huminto tayo at ating ialay sa Panginoon ang lahat ng mga ito na hindi na natin makayanan sa loob ng ating panalangin. Makinig tayo sa mensahe ng Diyos sa Kanyang gustong mangyari sa loob ng ating pamilya. Kaya naman, ang tulad ni Santa Monica na ina ni San Agustin, nakita natin ang pagmamahal ng isang ina. May kabaitan, may debosyon sa loob ng kanyang pamilya. Kaya po nakalulungkot na minsan po sa katotohanan ng ating buhay, meron po mga babae na iniiwan po ang kanilang pamilya. Dahil hindi pa nila makita ang kanilang pinasok na buhay pamilya. Kaya naman, mga kapatid, ito po ay paanyaya. Hindi naman po ito to judge us sa ating mga kakulangan. Kung hindi, mas lalo nating maramdaman na ang bawat gawain po natin bilang ina, tita, lola, at taga-akay sa inyong pamilya, kayo po ay mahalaga. Amen? Kaya naman, tayong lahat sa ating pamilya, magtulungan tayo. Let us lead by example. Walang mataas, walang sino ang pwedeng siyang lumamang kung hindi ang lahat ng pwedeng mag-extend ng kamay sa bawat isa sa pamilya ay gawin po natin. At tulad po ni Santa Monica, tayo po ay maging model of hope, pag-asa. Imagine, sa kanyang imagining, pagkagusto, hindi natin nalaman, kung hindi dahil sa kanyang pananalangin at pagpupursigi, walang San Agustin ng Hippo na siyang maituturing, no, na doktor ng ating simbahan, nag-aral at nagsaliksik ng maayos tungkol sa ating pananampalataya. Di ba? Ibig sabihin, ang mga pagtitiis nating gabayan ng ating mga anak sa loob ng pamilya, huwag niyo po sanang pagginawaan, no? Pagsawaan. Dahil kayo po ay magpapalaki ng isang nilalang na magiging mabait at mabuti di lamang sa kanyang kapwa, kundi sa kanyang relasyon sa Panginoon. Bukas, pagdiriwang natin ang ating ang ating dakilang amang San Agustin. Kaya naman, ito ay pagdudugtong na mahalaga ang bawat pamilya'y nagkakatulungan. Amen? Kaya naman, sa pagpatuloy na ating banal na misa, hingin natin sa Panginoon ng Lord, o sa aming dasal, Lord, pasensya na po kung minsan kami nagkukulang. Pero narito kami upang patuloy kami umasa sa iyong grasya at awa sa amin. Amen.
Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating pong panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagpupunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit naway makakita ng pagpapagaling na kamay ng Diyos na sa kanilang mga dinaranas ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao sa buhay na ito naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, isama natin ang ating mga panalangin sa lahat ng mga pangailangan ng ating pamilya, ng ating simbahan at ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at pakalapit kami sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa umagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kaluga ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong hanya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang tanan. Ama naming lumikha, inahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming bithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala
sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagbingning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa umagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Emilio na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ang tanang kapatiran. Lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kawan mo at pagligtapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang esposo, kay Sana mga apostol, kay Santa Monica at kay San Agustin na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng kapasto. Iniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan
Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako mararamdaman na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nakasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayon ni Santa Monica ay pinararakalan, ay nagdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagpalito po sa ikatlong araw po ng Triduum at bukas po ay ang kapistahan. So, happy fiesta po sa atin. Talapakan po natin ang Panginoon. Kaya po, huwag po nating malimutan ang magandang mensahe po ngayong araw nito sa kapistahan ni Santa Monica na tayong lahat ay inatasan ng Diyos, no? Na ipalabas natin ang ating kabutihan para din sa kabutihan ng buhay ng ibang tao. Sapagkat tayong lahat ay tinatangi ng Diyos na magiging tagapagdala ng mabuting balita sa lahat. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.